Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Nagbabalik na po ang epekto ng habagat sa ating bansa. Maliban dyan, meron din tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at meron din pong epekto yung ating Intertropical Convergence Zone dito naman sa Mindanao. Unahin na natin itong pagbalik ng habagat. So nakaka-apekto na nga po muli yung ating habagat or southwest monsoon dito po sa ating bansa. Yan po ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin nyo dito sa ating wind simulation, yung ating hangin po ay nanggagaling na dito sa southwest. O yan nga po yung ating habagat or southwest monsoon. Yan po ay nakaka-apekto dito sa Luzon at malaking bahagi ng Visayas. Ito namang Intertropical Convergence Zone ang nagdadala ng pagulan dito sa areas ng Mindanao. Pero again, meron tayong binabantayang bagyo dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero mamaya na natin talakayin yan. Ito pong ating habagat ang nagdadala na ng mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms sa malaking bahagi ng Luzon. Kung papansinin nyo, maulap po ang panahon natin dito po sa mga areas ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Zambales at Bataan. At mataas po yung ating tsansa ng pagulan. Base dito sa ating satellite image, halos buong Central Luzon po ang nakakaranas ng mga thunderstorms o severe thunderstorms. Epekto po yan ng ating habagat or southwest monsoon. So, meron tayong mga possible thunderstorms na dito po sa areas ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, sama po dyan ang Bulacan, maging dito sa Rizal. Ganon din po dito sa Metro Manila. So, sako po tayo ng mga kaulapan na nakaka-apekto ngayon dito sa Luzon. Meron din tayong mga flare-ups ng thunderstorms dito sa areas ng La Union at Pangasinan at ilang bahagi ng Ilocos Region. Kasama na po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera. Bukas, the next 2 to 3 days, well, in the next few weeks, makaka-apekto pa rin po yung habagat or southwest monsoon dahil nga doon sa binabantayan nating bagyo. So bukas, although minsan nagpapakita po ang ating araw, mataas pa rin po ang ating tsansa ng pagulan. At uso nga po yung ating mga afternoon showers or thunderstorms. Maulap din po ang panahon natin dito sa areas ng Calabarzon, kasama po dyan ang Cavite at Batangas. At may mga pagulan din tayo sa areas ng Mindoro at Palawan. Sa Visayas, hindi ganun kakapal yung ating mga kaulapan sa ngayon, pero mataas pa rin po ang ating tsansa ng pagulan dahil sa epekto ng ating habagat or southwest monsoon, particularly dito sa western section ito. Dito sa may area ng Panay Islands, meron tayong flare-ups ng thunderstorms dyan sa may Rojas, sa may bandang Iloilo. Yan. Meron tayong malawakang thunderstorms sa ngayon. May mga butas naman yung ating mga kaulapan, pero most parts ng Visayas and sama rin po ang Bicol region, mas maula po kaysa sa nakasanayan yung ating panahon at mataas ang ating tsansa ng pagulan. Mga afternoon shower at thunderstorms naman ang ating nararanasan dito sa areas ng Mindanao, particularly dito sa BIRMM at saka sa may area ng Zamboanga Peninsula. Pero yung ating Intertropical Convergence Zone ang nagdadala po ng mga possible scattered rains dito sa area ng Caraga at Davao region. Kasama po dyan ang isla ng Siargao. Diyan po sa may Surigao. So in the next few days, magpapatuloy po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa atin. Pero minsan nga tumitigil naman po or may breaks yung ating cloudiness. Pero most of the time, well, any time of the day, yan, pwede po tayong makaranas ng mga pag-ulan. So sa mga papasok ng trabaho, dito sa Metro Manila, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payo. At minsan nga, kahit madaling araw, ay meron tayong mga pagulan. Dulot ng epekto ng ating habagat or southwest monsoon. So bukas, halos ganun pa rin po yung ating aasahang panahon. Mataas pa rin po ating tsansa ng pagulan sa mga areas ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Zambales at Bataan. Pero nagpapakita po ang araw niyan, meron lang tayong inaasahang mga pagulan at thunderstorms. Ganun din po sa Metro Manila, Calabarzon, Mindoro, Palawan, Western Visayas, kasama po dyan ang ilang bahagi ng Bicol region. Scattered rains naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Visayas at Northern Luzon. Kasama po dyan ang Ilocos region. And ito po ang ating Intertropical Convergence Zone dahil sa shift ng hangin natin o paglipat. Kasi nga meron tayong bagyo dito, which is di-discuss natin later. Magiging southwest na rin po yung ating hangin dyan in the next few days.
So mostly yung ating concentration ng pagulan ay malilipit naman dito sa may area ng Zamboanga Peninsula. Pero again, ang Mindanao po, uso pa rin po yung mga afternoon showers at thunderstorms yan. So asahan pa rin po natin yan. So in the next few days, magpapatuloy po ang epekto ng habagat habang nandito po sa itaas na bahagi natin yung bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay sa darating na Tuesday. So halos ganun pa rin po. Mataas pa rin po yung ating chance ng pagulan, particularly sa western section ng Visayas at Luzon at maging dito sa Zamboanga Peninsula. Ito po ay sa darating na Tuesday. Apektado pa rin po ng habagat ang western section ng ating bansa. Kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Western Visayas. Kasama po dyan ang Negros at Panay Islands. Ito pong Mimaropa, particularly ang areas ng Mindoro, lalong-lalo na ang Palawan. Kasama na rin po dyan itong Cavite, Batangas, at Zambales at Bataan. Pero yung pagulan po natin are afternoon showers, yan, uso pa rin po yan sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Kahit dito po sa Metro Manila, uso pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms in the next few days. Ito pong nagpabaha dito sa Metro Manila nitong nakaraang araw ay isa pong severe thunderstorms. Ibig sabihin yung nabuo pong thunderstorm clouds natin ay medyo malawak. So kapag ganyan po, nagdadala po yan ng mas malawak or mas malakas na mga pagulan in a short period of time. So kahit po hindi masyadong nagtatagal, mga 2 to 3 hours lamang po, since biglang buhos po ng malakas na pagulan yan, is minsan kapag sobrang laki po, sobrang lawak po ng ating mga kaulapan, is nagkukos pa rin po yan ng mga flash floods at landslides at yun nga, mga pagbaha, especially sa mga low-lying areas at yung po mga lugar na pangit yung drainage. So yan, yun po yung nagpabaha dun sa, kung mapapansin nyo, tumigil din naman po siya or humina. Pero yun na, bumuhos na nga po yung malakas na ulan. Kaya nagbaha po tayo. At uso po yan, magpapatuloy po yan in the next few days. Possible po yan yung ating afternoon at evening showers. Ngayon, silipin naman natin itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So meron tayong, ayon sa Pag-asa, ito po ay isang low pressure area, ang bagyo sa labas ng PAR. Ito pong sirkulasyon na ito, ayon sa Pag-asa, ito po ay isang low pressure area. Yan. Pero sa Japan Meteorological Agency, yan po ay isang tropical depression na or isa pong ganap na bagyo na. Again, mas mababa po ang criteria ng Japan Meteorological Agency para mag-declare or magtaas ng category sa isang bagyo. Mas mataas na po yung sa Pag-asa. Pero ayon sa Pag-asa, ito pong low pressure area na ito ay nasa high chance o mataas ang tsansa maging isang ganap na bagyo. Pero sa ngayon, hindi po natin ito nakikita ang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay aakyat lang patungo dito sa may southern portion ng Japan. If ever dumikit man yan kahit papano or sumabit sa kanto ng PAR, dito lamang po sa gilid. If ever. Pero sa ngayon, pag ganyan po yung ating nakikitang track niyan. So wala po yang makikitang or hindi po natin ito nakikitaan ng direktang epekto sa ating bansa or pagtama sa lupa. So hindi natin ito nakikitang mag-landfall. Pero again, yung flow po ng ating hangin, since nandyan po yung ating sama ng panahon, is so yung ating habagat ay magpapatuloy pong maka-apekto sa ating bansa in the next few days habang binabaybay po nitong bagyo sa labas ng PAR. Itong area sa taas na bahagi ng ating bansa. Sa upper right corner. So habang nandito po yung ating sama ng panahon, papunta dito sa area ng Japan, magpapatuloy po yung mag-enhance o humila ng habagat o southwest monsoon. Kung saan, in the next few days, ngayong buong linggo, present po ang habagat or southwest monsoon. At yan po ay patuloy na makaka-apekto sa ating bansa. Tingnan naman natin itong ensemble forecast track ng GFS. So ito po yung track ng GFS sa posibleng puntahan ng ating sama ng panahon. So, ito po yung ating boundary line, yung kanto na yan. So, pataas po natin, inaasahang pumunta yung ating sama ng panahon. Papunta dito sa may eastern part ng Japan. So, wala po tayong inaasahang pagpasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron po yung maliit na outliers, itong mga probability na ito. So, sa ngayon, mas mababa pa po ang chance niyan kumpara doon sa pag-recurve pa itaas at patungo dito sa area ng Japan. So, as of now, wala po tayong nakikitang direktang epekto nitong ating binabantayang sama ng panahon. Hindi po yan magla-landfall or tatama
sa atin. Meron niyang maliit na chance na mabigyan ng local name, pero sa ngayon, mababa pa po yan. So, hindi po natin concern yung pagtama nito sa atin. Pero, dahil nga nandito po yan, sa taas na bahagi ng ating bansa, yan po ay patuloy na magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon in the next few days pa. Ngayong buong linggo halos. Kaya, again, sa may mga lakad or lumalabas ng bahay, ugaliin po at huwag natin kalimutan ang magdala ng payong or anumang pananggalang sa ulan. Kahit maganda po ang panahon, kahit nagpapakita ang ating araw. Dahil again, mataas po ang ating tsansa ng pagulan dahil sa epekto ng habagat or southwest monsoon. Lalong-lalo na pag pauwi tayo tuwing hapon at gabi. At yan muna pagtalakay natin dito sa ating mga weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Muli, ito po ang inyong weather Tito Alvin para sa Philippine Weather Trivia.